magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito. Kayo muli naririto naman sa aking programa, ang Tandaan Mo Ito. Tandaan natin ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Panatilihin ang pagkakaisa. Brad, bakit naman yan ang aming tatandaan? Ang panatilihin ang pagkakaisa, sapagkat ito po ay may kaugnayan sa ating pagbasa sa susunod pong linggo, September 10, 2023. Pero bago natin bigyan ng daan ang atin pong reflection ngayon, bibigyan po natin ng pagkakataon naman ang atin pong mga commenters, likers, viewers sa atin pong YouTube channel. Shout out po sa ating mga kapatid, kay Ate Happy Family TV, salamat sa iyo. Kay Jean Ramos, salamat po. Kay Ate Julie Taylor, salamat din po ng marami. Kay Brother Ronald Pagalyaman, salamat po Brother Ronald. Kay Sister Nympha Ay, salamat po sa iyo. Kay Sister Ophelia Caleo, maraming salamat po Sister Ophelia. Kay Brother Julian de la Peña, yan sa Bustos, Bulacan, maraming salamat po. Kay Brother Reynaldo Paharda, Sister Elena Katuday, Sister Marchita Lastra, kay Brother Honey Kilapio, kay Mel Horca, kay Brother Heniper Generoso, kay Brother Artemio Aquino Antonio, salamat po sa iyo. Kay Brother Dennis Caracas dyan sa Alaminos, salamat sa iyo kapatid. Kay Sister Daisy Villanueva ng Nueva Ecija, salamat po sa inyo. Ganon din kay Sis Evangeline Quinto, kay Brother Dante Ferion, kay Brother Gershon Traso, kay Teres Carmel, maraming salamat po. Kay Sister Grace Gonzales, salamat din po. At kay J. Chris Bautista, salamat din po sa iyo kapatid. Ayan. Kay Shirley Dungkila, kay Sis Rosalyn Manzano, salamat po. Kay Nerissa Fidoron, salamat. Kay Brother Norberto Macaraig, salamat po. Kay Kalabay TV, salamat po sa iyo kapatid. Kay Nelson Domingo, salamat po sa iyo. Kay Sis Julie Aberion, maraming salamat din po. Kay Erski Orbe, salamat. Kay Brother Ricardo Bernardo Duson, salamat. Kay Sis Lydia Caballero, maraming salamat po. Kay Sis Minda Aguilar, maraming salamat. Kay AJ De Leon, maraming salamat din. Kay Martin Mata, maraming salamat. Kay Eva Castor, salamat din po. Kay Porgiaper Carbonel, maraming salamat. Kay Teresita Santa Teresa, maraming salamat po. Kay Sis Cyrene Ibon, salamat. Kay Eli Bernardino, maraming salamat. Kay Nelsie Makeda, maraming salamat po. Kay Alberto Naba, maraming salamat. Kay Brother Jose Bacani, maraming salamat din. Kay Benos Adin, maraming salamat po. Kay James Gallego, maraming salamat. Kay Tolets Gonzaga at kay Arnel Horca. Maraming salamat po at marami pong baguhan na dumalaw, nag-drop by, nag-standby sa atin pong YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. At kung ibig po ninyo na kayo mapasama sa mga shoutout, wag lang po kayo mag-aatubiling mag-comment. Wag lang po like, hindi ko kasi na identify kapag like lang eh. Mag-comment po kayo para kayo po ay mapasama sa akin po mga susunod na shoutout. Hello po, good morning po sa mga nasa live. Ayan, nagre-recording lang tayo ng gospel para sa September 10. Pero nilalive ko na din kasi para wala man kayong panahon panoorin nito, at least napapanood nyo na. So tayo po yung magpapatuloy na. Salamat po uli sa ating mga kapatid, Happy Family TV, Jing Ramos, Julie Taylor, Ronald Pagalyaman, Nympha Ay, Ophelia Caleo, Julian de la Peña, Reynaldo Paharda, Elena Katoday, Marchita Lastra, Honey Kilapio, Mel Horca, Heniper Generoso, Artemio Aquino Antonio,
Dennis Caracas, Daisy Villanueva, Evangeline Quinto, Dante Firion, Gershon Traso, Teres Carmel, Grace Gonzales, J. Chris Bautista Olsonon, Eric Flores, Shirley Dongkila, Rosalyn Manzano, Nirisa Fadiron, Norberto Macaraig, Kalabay TV, Nelson Domingo, Julie Aberion, Elski Orbe, Ricardo Bernardo Duzon, Lydia Caballero, Minda Aguilar, EJ De Leon, Martin Mata, Eva Castor, Paul Gepper Carbonel, Teresita Santa Teresa, Cyrene Ibon, Eli Bernardino, Nelsie Makida, Alberto Nava, Jose Bacani, Venus Sadin, James Gallego, Tolets Gonzaga, Arnel Horca. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid, sa inyong walang sawang suporta. Pagpalain po tayo ng ating pong buong may kapal. Tayo po'y magpapatuloy na ang ating pinagninilayan ngayon. Panatilihin ang pagkakaisa. Ayan. Ano ang ating tatandaan ngayon? Panatilihin ang pagkakaisa. Hanguin na nga po natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata po ay 18, mga talatang 15 hanggang 20. At ganito po ang pagkakasaad. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Tandaan ninyo, kung ang 2 sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y pagkakalob sa inyo ng aking amang nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroroon akong kasama nila. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Maraming salamat, Sister Glenn Bagset. Yan, salamat sa iyong pagdating, Sister Fe. Good morning po. Ako po ay nag-gospel recording, pero at the same time, nilalive ko na din po. Para po yung mga walang time manood ng mga recording, upload ko, ay dito na sa live ay makapanood. Maraming salamat, Brother John Jeronimo. Good morning sa iyo. Ayan na. Salamat sa 10 million in the house. So, puntahan na po natin ano po yung ating pinag-uusapan ngayon. Panatilihin ang pagkakaisa. Ang salita po kasing pagkakaisa sa English ay unity. Tinignan ko po ang kahulugan ng unity, the quality or state of being one. Single, whole, or the same. Nagkakapareho, buo, iisa. Ayan, nagkakaisa. The quality or state of being one. Single, whole, or the same. Ang isa pang nakita ko rito yung togetherness or oneness. Yung pagkakaisa, pagbubuklod-buklod. Ano yung ating pinag-uusapan? Panatilihin ang pagkakaisa. Ngunit ang katotohanan sa mundong ating ginagalawan, parang napakahirap itong pagtibayin, di ba? Parang napakahirap pangyarihin kasi meron pa daw isang panalangin ang Panginoong Hesus na hindi natutupad. Ewan ko lang kung sasang-ayon kayo. Meron pa daw panalangin si Hesus na hanggang ngayon ay hindi nangyayari. Hindi natutupad. Akala natin ang Panginoong Hesus hindi tinataggihan ng Ama. Ano ba ang kanyang ipinanalangin sa Ama? Ano ang kanyang panalangin? Ama, pag-isahin mo sila. Diba? Pero siyang panalangin sa John 17 na pag-isahin ang lahat ng mga sumasa kanya, sumusunod sa kanya. Pero sa ating kapanahonan, kung titingnan po natin, nagkakaisa ba lahat ng Kristiyano? Hindi.
dumadami pa nga ang denominasyon eh. Dumadami pa ang mga sekta eh. Dumadami pa ang grupo, di ba? Imbis na magkaisa, nagkakanya-kanya, naglalaban-laban, nag-aaway-aaway. Pero, magaganap naman at magkakatotoo naman yung panalangin ng pagkakaisa ng ating Panginoong Hesus kapag dumating na ang panahon na ang lahat ng Kristiyano ay inuusig na, hinahabol na, ng laban ni Kristo o laban kay Kristo, yung mga kaaway ni Kristo. O di ba? Kapag naghari na sila, hahabulin ng lahat ng Kristiyano, uusigin nga daw, di ba? So, kailan mangyayari yun? Hindi pa ngayon. No? Meron pa talaga na panalangin ng Panginoon hindi pa nagaganap. Yung panalangin na pag-isahin mo sila, Ama. Ayan, tuloy po natin, panatilihin ang pagkakaisa. The quality or state of being one, single, whole, or the same. Togetherness, pinagbuklod-buklod, no? Oneness, pinag-iisa or nagkakaisa or iisa. Ayan. Panatilihin ang pagkakaisa. Sabi ng verse 15, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkakapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Ito yung una nating gustong puntusan. Kung nagkasala. Yun hong tinutukoy ditong kapatid ay hindi po in blood, hindi literal na kapatid sa dugo. Ang tinutukoy po ditong kapatid ay sa pananampalataya, sa mga tagasunod, sa mga Kristiyano. Kasi sabi rito, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay napatunayan ng 2 o 3 saksi. Sino ba ang isasama mo pag nagkasala ang kapatid mo sa dugo? Dinanay mo at saka tatay mo, magulang mo. Dito hindi, magsama ka pa ng ibang tao. Kaya, malinaw na ang atin pong pinag-uusapan dito ay kapatid sa pananampalataya. Kasama natin sa community, anumang denomination, anumang relihiyon, anumang samahan. Kapag nagkasala ang ating kapatid sa atin, ay ano ang ating gagawin? Kausapin privately. So, ito yung unang puntos kung nagkasala. May mga pagkakataon pala talaga na may mga kasamahan tayong magkakasala laban sa atin. Hindi lang sila yung magkakasala, kundi tayo din naman magkakasala laban sa kanila. Ang ipinapakitang solusyon dito ng ating pagbasa ng ating Panginoon upang hindi magkaroon ng split at paghihiwalay, upang mapanatili ang pagkakaisa at pagsasama at pagbubuklod-buklod, ang sabi ay kausapin privately. Kausapin siya ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. I-explain Siguro ang magandang paraan dito ng pakikipag-usap, yung malumani na pakikipag-usap, sapagkat kadalasan kapag may mga taong nagkakasala sa atin, ang ating retaliation, yung ating pagbabalik sa kanila ng kanilang pagkakasala, galit, inis, di ba? Kung ano-ano mga salitang ginagamit natin. So, hindi nakakatulong yun, kundi yun ay lalong nagpapalayo sa kanya. Ngayon, dito sa ating pagbasa, pinoproteksyonan ng ating pagbasa yung pagkakaisa, yung pagbuklod-buklod, upang hindi siya tuluyang mapalayo, mapahiwalay, dapat siya'y kausapin upang hindi siya tuluyang umalis. Kasi ang nangyayari, kapag may mga taong nagkakasala laban sa atin, tinutulak natin palayo. Hindi man literal na tinutulak ng kamay, pero sa pamamagitan ng ating mga bibig, sa pamamagitan ng ating mga sinasabi, sa pamamagitan ng aksyon ng ating mga katawan, so nababaliwala sila, na itutulak natin sila papalayo sa ating community, sa ating samahan. So, kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang kapatid. So kapag nakinig, ito na yung resulta na papanumbalik. Sana nga may nakikinig. Parang ako din, nakikinig din ako minsan. Sana tayo din dyan sa live, nakikinig din tayo. Huwag imarites kausapin talaga. Talaga, Brother Renato, totoo yun. Kakausapin mo in private. Kaya meron ako nakitang post
mas maganda daw talaga na kapag may nagkamali ay kausapin in private kaysa lantaran mong ihayag sabihin yung kanyang pagkukulang at pagkakamali, sapagkat itinutulak natin yung damdamin, yung kalooban, yung pagkatao ng isang tao sa ating samahan, sa ating grupo. Ano mang grupo yan, ano mang samahan yan. Kahit nga sa kumpanya kapag yung mga nakakataas ay pinagalitan yung pagkakamali, pagkakasalat, ibininyag, inilantad, hindi natin siya natutulungan para makabawi, para makabalik kundi itinataboy natin siya palayo ng tuluyan, di ba? Sister Glenn Tapayan, Barca. Hello po, Sister Carlin Benya, salamat po sa iyo. Okay, tuloy natin. Ngunit, sabi ng verse 16, ngunit, kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Pag hindi makinig, kailangan mong magsama para may sasaksi kung ano ba ang naging resulta ng inyong pag-uusap, di ba? Sumasabit yung lalamunan ko. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Halimbawa, sabi sa ating pagbasa, hindi nag-prosper, hindi nagtagumpay, hindi nag-success yung unang attempt ng pag-uusap ninyong dalawa, sarilinan. Hindi pa rin pwedeng sabihin, bahala ka sa buhay mo, bahala ka nga dyan, kung ayaw mo, di wag mo makinig. Hindi Tingnan po ninyo sa ating pagbasa, pinoproteksyonan ng ating Panginoon yung relasyon ng dalawang magkapatid sa pananampalataya. Pinoproteksyonan ng ating pagbasa yung ugnayan ng 2 tao. Naiisa naman ang Panginoon na kanilang pinaglilingkuran. Gagawa pa rin ng paraan Sino ang gagawa ng paraan? Yung nagkasala? Hindi Ang gagawa po ng paraan ay yung taong pinagkasalahan. Totoo yun. Wag nating sasabing bahala ka kung ayaw mo. Kung ayaw mo makinig, wag mo. Bahala ka sa buhay mo. Diba? Minsan may mga ganun tayong pag-uugali. Pero itinuturo sa atin pong pagbasa yung plan B. May plan A, may plan B. May option 1, option 2. Ano yung plan B? Ito na, kukuha ka pa ng kasama para hindi siya tuluyang mawala, hindi siya tuluyang umalis, hindi tuluyang lumayo ng lubusan sa ating community, sa ating samahan. Kasama ka, kausapin mo. Yan. Para may magiging saksi kung ano ang magiging resulta ng usapan. Ito po naman ay sa usaping Kristiyano, sa usaping mananampalataya. Kapag yung magkakapatid sa tunay, wala naman ng ganun kasi magulang naman ang namamagitan dyan Okay, tuloy natin. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Dito po sa ating pagbasa, pinoproteksyonan ng ating Panginoon yung pagsasamahan, yung pagkakaisa ng magkakapatid sa pananampalataya. Kaya kung hindi nagtagumpay yung plan A, mayroon pong plan B, may strategy, di ba? May formula ang Panginoon para ma-preserve, para mapangalagaan yung pagkakaisa. Ano ba ang ibig sabihin ng unity sa English? The quality or state of being one, single, whole, or the same, togetherness or oneness, pinagbubuklod, nagkakaisa, single, sabi pa ka, di ba? Whole, buo, being one, nagkakaisa, nagkakapareho. Pag hindi nagtagumpay yung una na kinausap mo at hindi ka pinakinggan, gagawa ka pa rin ng pangalawang plano. Alin yung planong yun? Magsasama ka para siya mabawi, maibalik. Diba? So, ito yung una kung nagkasala. Pangalawa na gusto nating puntusan, dugtong ko na po agad ang pangalawa. Sabi ng verse 17, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ito na po yung ikalawa. Una, kausapin kung nagkamali ang nagkasala. Kung nagkasala, kausapin in private sa pamamagitan ng witness at hindi nag-prosper. Ito na po yung ikalawa.
dalhin sa iglesia. Ang suliranin ng magkakapatid sa pananampalataya ay dapat dinadala sa iglesia. Hindi agad sa hukuman ng mga pagano at hintil, sapagkat mayroon pong pangyayari o kaganapan sa aklat ng mga gawa na sabi ng Pablo, nakakahiya kayo. Ang inyong mga suliranin na inyong nararanasan at kinakaharap, wala bang marurunong sa inyo? Wala bang matatalino sa inyo? Wala bang may alam sa inyo? Bakit ang mga usapin ay dinadala nyo sa mga hukumang pagano? Hindi nyo ba alam? Inilalantad ninyo ang inyong kahihiyan. Diba? Oo nga naman. Inilalantad ninyo ang pagiging Kristiyano ninyong mahihina, mga walang silbi. sabi ni Pablo, diba? Hello, Brother Chris, Brother Wari, Brother Frank, Brother Anthony, good morning. Nakaka-bless talaga, Brother Chris. Ito ay kasi yung gospel ngayon. Ito po yung gospel ngayon, kaya napapanahon din. Sabi ng mga lingkod ng Diyos sa mga sulat ni Pablo, nakakahiya kayo. Ang inyong mga usapin, ang inyong mga kaso, dinadala ninyo sa mga hukumang pagano, sa mga hukumang hintil. Hindi nyo ba alam, kinakaladkad ninyo ang pangalan ng Panginoon? Wala bang matatalino sa inyo? Wala bang may alam sa inyo? Wala bang may mga pinag-aralan sa inyo? Ang mga suliraning mananampalataya, ang suliraning Kristiyano, niluluta sa loob ng iglesia. Sa loob ng community. Oh, totoo naman yun. Kung may suliranin po ang chapter, kung may suliranin po ang prayer group, kung may suliranin ang diocesan, kung may suliranin ang bayan, ministry, or anumang assembly yan, anumang relihiyon yan, dapat nilulutas, inaayos yung problema doon sa loob ng ministry. Diba? Para mapanatili, kasi ang pinag-uusapan po natin dito, yung protection, yung pagpoprotect, yung pagpe-preserve, yung pagpapanatili ng pagkakaisa sa loob ng community, sa loob ng samahan. Hindi lang po ito sa Christian, maging sa mga secular world, kahit sa mga kumpanya, kahit sa mga pagawaan, sa mga paaralan, basta't binubuo ng maraming tao, napakahalaga po nun na kapag may nagkasala sa isa, itsapwera ka, taboy agad. Kukuha agad tayo ng batuta or ng bat, parang bola, baseball bat, o layas. Problema ka dito sa amin. Hindi ganun di ba? Ito ay yung formula na gusto at pinapairal ng ating Panginoon. Ano yung ikalawa? Dalhin sa iglesia, sapagkat ang suliranin ng magkakapatid ay niluluta sa loob ng iglesia. Nakakahiya nga naman na ang mga usapin, kaso, asunto ng dalawang Kristiyano ay dadalhin pa sa hukuman ng mga pagano, lalabas na kinakaladkad natin ang pagiging Kristiyano natin, pati ang Panginoon na ating kinikilala at pinaglilingkuran, nakakaladkad siya. Kaya ang sabi ng Pablo, wala bang may alam sa inyo? Wala bang makaranasan sa inyo? Wala bang marurunong sa inyo? Wala bang matatalino sa inyo? Siguro naman may matatalino at marurunong sa inyo. Siguro naman may mga pinag-aralan sa inyo. Siguro naman may makagagawang lutasin ang suliraning ito. Parang gusto na lang sabihin ni Pablo, hindi nyo ba kayang tularan si Haring Solomon? Diba? Oo nga naman. Hindi ba nyo ba kayang tularan ang mga dakilang lingkod ng Diyos sa lubag tipad? Siguro gano'n na gusto sabihin. Anyway, tuloy tayo mga kapatid. So, ang suliranin ng magkakapatid ay dinadala sa iglesia. Alam naman natin, ang tinutukoy na iglesia ay mga taong nagkakatipon, kalipunan ng mga taong sumasampalataya sa iisang Panginoon kay Jesus. Yan ang iglesia kasi mga tao kabuuan ng taong sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. So, pangalawa ay dalhin sa iglesia. Bakit? Sapagkat sa loob ng iglesia or community or samahan or grupo or denomination or assembly, may mga taong pinagkalooban dyan ng Diyos ng kaalaman, kakayahan, karunungan, may mga gift Kaya nga ipinagkaloob ang mga regalo ng Diyos sa loob ng iglesia para pakinabangan ng buong iglesia, ng mga taong nasa loob ng samahan.
may mga taong pinagkalooban ang Diyos ng mga regalo sa loob ng iglesia upang palakasin at patatagin ang iglesia. Kaya nga, ang hinanakit ni Pablo, wala bang maalam, wala bang marunong sa inyo? Wala bang mayroong kakayahan sa inyong lumutas ng suliranin ng dalawang taong hindi magkasundo? So, dalhin sa iglesia. Pero, alam naman natin sa ating pagbasa na may karugtong po yun na kapag hindi pa rin nakinig, yun na yung plan C, plan 2, option 3. Kapag hindi pa rin siya nakinig, ano ang sabi sa ating pagbasa? Kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, hindi nakinig sa mga namumuno, pinayuhan na, tinuruan na ng dapat gawin, hindi nakinig. Ano ang sabi sa ating binasa? At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Ano po ba yung mga hintil? Ang mga hintil, yung mga maniningil ng buwis, yung mga publikano, sila po ay hindi nakakapasok sa mga sinagoga, sa mga place of worship. Outcast sila Yung mga publikano hindi binibigyan ng mga gampanin at tungkulin yan sa mga sinagoga, sa mga anumang activity doon sa sinagoga. So outcast sila. So yun yung ikatlo. Ituturing silang hintil, ituturing silang pagano bilang outcast. Pero sa temple courts, meron pa rin tinatawag na lugar ng mga hintil. Hindi pa rin sila dapat mawala kasi meron pa rin silang lugar. Meron pa rin silang pagkakataong makabalik doon sa loob ng samahan, ng grupo. Yun yung tinatawag na lugar ng mga hintil. Di ba sa mga temple, sa temple doon sa drawing, mayroong Gentile court, may Jewish court, di ba? Meron pa rin po ang hindi nawawala Pero sa ating pagbasa, at kung ayaw pa rin niya makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Ituturing lang. Ituturing lang. Parang ganun lang. Ituturing lang. Pero hindi talaga tuluyang iwiraksi. Itinuboy, nabaliwala. Nandyan pa rin. So ikatlo, gusto nating puntusan ano po ang ating pinag-uusapan, panatilihin ang pagkakaisa. Una, kung nagkasala, sino? Ang ating kapatid, kahit ako, ikaw, tayo sa ating kapatid. Ang unang dapat gawin ay kausapin in private. Pag hindi nakinig, magsasama. At kapag hindi pa nakinig, dalhin sa iglesia. Sapagkat sa iglesia ay may pamunuan, may pamahalaan, may kapangyarihan, may namamahala. Mayroong dapat order na pairalin. At ito yung dapat na magsasuggest, magpapayo, at magbibigay ng final na dapat gawin. So pangatlo, sabi dito, tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y pagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ito po yung ikatlo, nagkakaisa sa paghingi. Hindi po tayo nawawala sa ating pong pagbasa Protecting unity. Panatilihin, pangalagaan ang pagkakaisa. Bakit? Sabi sa ating binasa, tandaan ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman. Kaya pala pinapahalagahan sa ating pagbasa yung pagkakaisa, sapagkat nasa pagkakaisa ang lakas natin para matugon ng Panginoon ang ating kailangan. Kapag tayo ay nagkaroon ng pagkakaisa sa lahat ng ating hinihingi at inaprubahan natin dito sa lupa, aaprubahan din sa langit. Kaya pala mabilis ang dating ng sagot sa ating mga panalangin sa mga panalangin may pagkakaisa. Halimbawa, sa ating bayan, hinihingi natin na magkaroon ng kasaganahan. Hinihingi natin na mawala ang mga salot sumpa ng ating bansa, ng ating bayan. Ang pagkakaisa ng mananampalataya ang siyang magiging matibay pag pinagkaisahan natin yung tagumpay na yan, pinahintulutan natin sa lupa, papahintulutan sa langit, at igagawad sa atin ng langit yung ating pinagkaisahan. So napakahalaga pala ng pagkakaisa, sapagkat sa ating pagkakaisa, yung ating paghingi sa Diyos ay nabibigyan ng malaking katuparan. Kailan kaya mangyayari yun? So tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito ipagkakalob sa inyo ng aking Ama na nasa langit, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. So ibig sabihin, kapag ang dalawa ay magkaaway, hindi nagkakasundo, hindi bumababa ang presensya ng ating Panginoon.
Ngunit kung dalawa o tatlo na nagkakaisa ng dahil sa Kanya, pinatutunayan ng ating pagbasa na Siya ay kasama sa kalagitnaan ng mga nagkakaisang ito. Kaya nga sa isang samahan, sa isang grupo, kung nag-aaway-away, sigurado wala dyan ang pagsama ng Panginoon. Kung wala dyan ang pagsama ng Panginoon, wala dyan yung protection ng Panginoon. Bakit? Walang pagkakaisa eh. Kahit sa ang churches kapag magulo, walang pagkakaisa, walang pagsama ng Panginoon. Pero pag ang mga simbahan, mga fellowship, mga assembly, anumang mga organisasyon, kapag nagkakaisa, bumubuhos yung biyaya at pagpapara ng Panginoon. Bakit? Kasi nandun yung kanyang presensya Alam naman natin sa Biblia na kung saan naroroon ng Panginoon, nandoon ang maraming himala at kababalaghan. Kumikilos yung kanyang kapangyarihan. Nararanasan yung mga himala ng ating Panginoon, yung mga pagpapagaling sa anumang sakit at karamdaman. Kaya nga dinudumog siya sapagkat kung nasaan ang Panginoon, nandoon ang kanyang kapangyarihan, doon mo mararanasan ng himala at kababalaghan at mga kasagutan ng iyong mga pangangailangan. So ito po yung ikatlo, nagkakaisa sa paghingi. Ano po yung ating pinag-uusapan? Panatilihin ang pagkakaisa. Una, kung nagkasala, totoo naman, may magkakasala. Ikaw din, ako din, magkakasala. Pero ang dapat natin gawin, kausapin in private. Pag hindi nakinig, para maging maayos, magsasama ng saksi. Pag hindi pa rin makinig, dalhin sa iglesia. Ito po yung ikalawa, dalhin sa iglesia. Dalhin sa pamunuan, dalhin sa pinakamataas. Sapagkat sa iglesia, nandyan ang mga kaloob ng Espiritu. Nandyan ang mga kaloob ng Diyos para solusyonan ang lahat ng mga suliranin na kinakaharap ng mga mananampalataya. At ikatlo, nagkakaisa sa paghingi. Binibigyan din ang ating pagbasa. Tandaan din ninyo, sabi ng Panginoon, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Kaya po lahat ng nanonood sa live, angkinin po natin ang lahat ng inyong mga panalangin. Nakikipag-isa po ako sa inyo. Bago pa sumunod, bago pa dumating ang isang linggo, lahat ng inyo pong hiningi na pinagkakaisahan natin na sinasang-ayunan ko, darating na sa inyo. In Jesus' name, amen, amen, amen. Ayan. So, nagkakaisa sa paghingi. Kaya ito yung ating dapat tandaan. Saan man tayo, nagsasama-sama, saan mang lugar yan, kasama natin si Jesus sa ating gitna. Bago po ako magtapos sa ating pong pagninilay na ito, meron po ako napuntahang isang lugar. Sharing lang naman. Isang prayer meetings, chapel lang sila. Wala pa silang 10. Malakas ang ulan. Medyo binabaha yung kanilang harap. Na ako po'y dumating doon, naghihintay-hintay pa sila, nag-aayos-ayos pa ng sound, ng microphone. Akala ko naghihintay pa na dumami yung tao. Pero kakahintay namin, nung magsimula, ganun pa rin yung tao, wala pang 10. wala pang 10, kasama na ako, mga kapatid. So, nag-start. Merong gumigitara at saka dalawang choir. Nung tumugtog na, kumanta, lalaki at babae. Nung kumanta yung isa, ang kanyang boses, papuntang silangan. Nang kumanta yung isa, ang boses, papuntang kanluran. Diba? Expect nyo na. Yung gitarista, hindi alam kung sino sasamahan. Yung sa silangan ba o yung sa kanluran. Gusto ko man silang tulungan para kumanta. Kaya lang, wala naman akong kakayahang sila ay tulungan sapagkat ang akin pong boses ay tenor. Ay, ang ganda pala ng boses mo, brad, tenor. Oo nga po, tenorture. Ang aking boses ay tenorture. Kaya kapag sila sasamahan ko pang kumanta, baka maglabo-labo yung aming pag-worship, yung aming pagkantang masasaya at masisigla. Alam niyo mga kapatid, sa maniwala po kayo't hindi. Nung matapos na yung aming gawain, nung matapos na yung kanilang gawain, nag-uwi ang kaming masasaya. Bakit kami masasaya? Bro, di ba nakakainis yung kasi magkaiba yung boses, tapos rumarambol yung gitara, humahabol yung gitara, minsan yung tugtog pakanan, yung isa naman, minsan pakaliwa, humahabol di ba bakit kayo nag-uwi ang masaya? Alam nyo kung bakit? Kasi umaawit naman sila mula sa kanilang puso at kalooban. Yung kanilang pag-awit, binigay nila yung the best. Nagkataon nga lang na hindi nakikisama yung kanilang lalamunan. Diba? Pero yung kanilang awit mula sa puso. Kaya bumaba yung presensya ng Panginoon.
naranasan namin na naramdaman namin yung pagbaba ng presensya ng Panginoon. Kaya nga, umuwi kaming masasaya eh. So, tama yung ating pinag-uusapan. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Nagkaisa kami. Kahit na yung kanta, pakanluran, pakanan, yung gitarista, padiretso, minsan kumakaliwa, kumakanan. Sumasabay din kami sa pag-aawit eh. Nagkaisa kami ng layunin na purihin, sambahin ang Panginoon sa lugar na yun. Kaya bumaba ang kanyang presensya at ipinaranas ng ating Panginoon yung kanyang presensya, kaya kami umuwi na masasaya. At sinasabi ng Biblia, saan man 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan niya, naroroon siyang kasama siya. Kaya paniwalaan po natin, humingi tayo ng kasama, kaisa sa panalangin. At si Jesus, sasamahan tayo, yung 2 tao, tayong 2, isa, plus siya, 1 plus 1 equals 3. Yan sabi ng ating punong lingkod. So, ito po yung ating pinagnilayan. Balikan natin ang panatilihin ng pagkakaisa. Una, kung nagkasala, ano ang dapat gawin? Kausapin, magsama ng kasama. At kung hindi pa rin makinig, ito yung pangalawang hakbang, dalhin sa iglesia. Sapagkat sa iglesia, may mga taong binigyan ng kaloob ng karunungan para magdesisyon, para ituro ang tama at mali sa atin at kung ano yung ating dapat gawin. At pangatlo, panatilihin yung pagkakaisa, sapagkat sa pagkakaisa, ang paghingi natin ay nagkakaroon ng katuparan sa ating Panginoon. Magandang umaga, tanghali, hapon sa inyo pong lahat. Maraming salamat po. At kung kayo naman po ay napagpala ng video ito, huwag nyo naman pong kakalimutan na mag-like and share nyo na din po. Mag-comment na din po kayo dyan sa comment section para alam ko po. At sa mga susunod na shoutout, kayo naman po ay maisama ko po sa mga shoutout. At mag-subscribe na din kayo. Pindutin nyo yung all. At kapag napindot nyo yun, anytime na meron po akong bagong upload, mano-notify po kayo. Ang akin lamang pong palaging masasabi, hayaan po natin na ang Diyos ang palagiang maging Diyos ng ating buhay. Maraming salamat. Bye-bye and God bless you. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send